Hello, magandang araw, mga kababayan ko. Magandang araw. So, dali, patay pala ilaw ko. Meron ako nakitang comment dito na worthy siyang sagutin, no? At least kahit papaano, galing ito sa tao na nag-iisip. O, punta tayo doon sa video ko uli kahapon. Kasi may tanong siya eh. Ito si Jogs, si Sir Jogs. Punta tayo doon sa... May sinabi kasi ako dito. Punta tayo doon sa timestamp na yun. Hindi effective na sumama ka talaga eh. Para sa akin hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Pero dito sa gagawin ko, nung sumama ako doon, gusto ko i-debunk nyo ako. Willing ako doon. Ang sabi ko kasi dito, hindi effective. Halimbawa, kapag magde-debunk ka ng isang bagay, hindi effective na sasama ka doon. Sa bagay, parang medyo mali yung pagkakasa. Hindi siguro, hindi, sumama ka doon pero hindi effective na ikaw yung gagawa. For me kasi yun ang sinabi ko, for me. I-explain ko. Hindi effective na sumama ka talaga eh. Para sa akin hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Yun ang sabi ko. Pag sumama ka kasi doon, lilitaw na maniniwala ka. Ang sabi ni Jogs, paano mo malalaman ng isang kritiko ang totoo kung hindi niya mismo mararanasan yung pagpaparamdam ng mga mumu? 'Di ba? Paano malalaman? So, sabi kong ganon, Diyos ko, common sense lang ang gagamitin mo para mong sinabi na paano mo malalaman na nakakamatay ang lason kung hindi mo muna iinumin. Yun ang sabi ko. Ang point ko kasi dito, Sir Jogs, kapag nandoon ka sa moment na yon, cloudy yung judgment mo eh. Unang-una, takot na takot ka doon sa dilim. So, lahat ng makikita mo doon, para sa'yo, totoo na lahat yon. I mean, wala ka nang, kasi, yung judgment mo, hindi na ganun ka hindi na ganun ka-effective eh. Kasi natataranta ka. Marami kang iniisip na baka mamaya biglang meron sa likod mo. 'Di ba? Pag nandoon ka sa madilim na lugar, kasi wala kang, hindi mo na maiisip yung, kahit nga magbiro, hindi mo na maiisip dun eh. Well, nung una, ay, gusto ko mapanood nyo na muna, 'di ba? Hindi ko po mai-publish yung video ko kasi yung mismong exploration ay property nila Sir Ed Caluwag yun. 'Di ba? Sila muna yung mauuna maglabas nun. Ako nga, na-upload ko na yung video, hindi ko palang pinapublic kasi sila yung may karapatan. Kasi invited lang naman po ako dun eh. Para maintindihan nyo po kaya nga nagkamali ako nung trailer ko nung Sunday, then sinabihan ako ng camp nila Sir Ed Caluwag na wag munang mag-publish, sila muna. Oo nga naman, kasi sila din naman ang, kumbaga sampid lang ako doon. Napasabit lang ako doon. Kaya I'm so sorry, gusto ko na pong i-publish yung video, pero hindi ko ma-i-publish kasi kailangan mauna muna sila Sir Ed Caluwag. 'Di ba? Kasi sila may karapatan na maging exclusive doon eh. Susunod na lang ako doon. Balik nga tayo, nasa na ba tayo? Yung sinabi dito na kaya ko nasabi na paano mo pag nandun ka, hindi effective na mag-debunk ka eh. Kasi maniniwala ka dun eh. Kasi ang paniniwala ko, mga kababayan ko, ganito makikita mo kadalasan yan sa sa mga, hindi ko sinasabing scam ito hindi ko sinasabing scam ang ghost hunting. For example, ganito mga kababayan ito yung closest example eh. Yung alam niyo mga nalalab scam na matanda. Ito. Panoorin niyo to Isang linggo nang naghihintay sa airport ang isang 67 taong gulang na babae para sa kanyang nobyong nakilala po sa Facebook. Pero sabi ng airport police, biktima ng love scam ang babae. Ang modus tinutukan ni Emil Sumangit.
Naniniwala ko ako nandito dyan. Naluha na lang ang 67 anyos na itago natin sa pangalang Aling Remy mula Binalonan, Pangasinan sa kakikintay sa NAIA Terminal 1. Hindi na raw kasi dumating ang kanya sana raw mapapangasawang si Alex Chandler. Si 76 anyos na umunay retiradong US Army. Kwento niya, nakilala niya ang dayuhang nobyo sa Facebook. Marami akong kachat, marami akong ginusto ko siya kasi mabait siya sa pagtitig niya. Ito ha, si Lola kasi naniniwala siya doon sa kachat niya na totoo. 'Di ba? Pero tayong mga nakakakita doon sa in third person view, 'di ba? In third person view, alam natin na niloloko lang si Lola. 'Di ba? I'm so sure hindi naman bobo 'yan si Lola. Hindi naman tanga-tanga 'yan, 'di ba? Yung mga nabubudol hindi tanga-tanga 'yon. Kasi nga kaya sila nabudol kasi naniwala sila nung time na 'yon eh. 'Di ba? Hindi mo pwede kasing sabihin na ay, kung ako mabubudol, alam ko yan kung bubudulin ako. No, hindi mo alam kung... Kaya ka nga mabubudol eh. Kasi hindi mo alam na niloloko ka. Kaya ka nga naloko eh. Noong time na nandoon ka sa situation na nag-invest ka ng pera mo sa isang taong budolero, hindi mo alam na budol yun. For example, kung dito tayo mapupunta sa ito, alam na natin, bagamat hindi natin naranasan, hindi tayo yung kausap ni Lola na army, na retired army. Hindi tayo kausap, pero alam natin na scam yun. Third person view. 'Di ba? Pero pag tayo mismo, halimbawa, naapektuhan na yung puso natin, naniwala na tayo. Meron mga nai-scam, mga professional mga doktor eh. 'Di ba? Just imagine si FLM, si Francis Leo Marcos, yung na-scam niya, doktor. Tingnan mo ha, papakita ko sa inyo ha. Tingnan mo kung gaano kataas ang pinag-aralan ng mga doktor. Pero napapaniwala niya na may gold bar siya. Kasi nga during the time na binubudol siya, hindi niya alam na binubudol siya. Pag nandun ka sa moment ng budulan, hanggat wala nakakita sa iyo na third person, 'di ba? Maniniwala ka doon kasi cloudy yung judgment mo doon eh. Nandun yung pag-asa mo eh. Sana ba yung yung papakita ko sa inyo ha? Sana ba yung binudol ni FLM na ni Francis Leo Marcos? May video ako nun before eh. Ito yata. Ito ito si Doktora Enriquez. Diba? Tignan mo itsura ko dito mga kababayan. Ganito pa itsura ko noon Bungo TV. Diba? Nag-i-expose ako ng scammer dati. So si Doktora Enriquez kasi nabiktima ito ni FLM, Francis Leo Marcos. Binentahan siya ng I think 7 million yata worth ng gold bar. Tama ba ako, Jack Patty? Binentahan si Doktora. Doktora to ha. Doktora. Diba? Binentahan siya ng fake gold bar. Ngayon si Doktora namatay ng walang pera. Naubos lahat ng pera ni Doktora dyan sa mga gold bar na yan. Diba? So ito yan si Doktora. Kasi inano siya eh. Parang pinakita siya ni Don Chiuto eh. Ayan, kain na. Pasalubong ko sa'yo. Diba? Ayan si Doktora Enriquez. Diba? Ito si Doktora ay bumili ng gold bar na worth 6 or 7 million kay FLM. Ito yung gold bar na binenta ni FLM. Kasi sa FLM mga kababayan ko, nung hindi pa siya sikat, nagbebenta siya ng fake gold bar. Ito siya Yan si FLM Then ito yung Sumatra gold bar na binibenta niya. 'Di ba? Yan yung serial number ng Sumatra gold bar 3624007 blah blah. Ito yung binenta niya kay Doktora Enriquez ito. Yan. Para maintindihan niyo, same serial number yan ha. 4007 yung dulo.
Ngayon, nung nakay Doktora Enriquez na yung binili na gold bar, napag-alaman na peke. Di ba? Napag-alaman na peke yung gold bar, dinimanda niya ng estafa si FLM. Ngayon, para i-atras yung kaso, sabi ni FLM, babayaran niya na lang daw si Doktora Enriquez ng yung binayad niya. So nag-issue si FLM, ito documented naman to, hindi naman ako nag-iimbento dito mga men ha. Documented naman niya. Wala na kasi itong post na to, galing ito sa vlog ko noon eh. Nag-issue si FLM ng cheque. Ayan nakikita niyo naman yung cheque sa BPI. Ang name niyan Francis Leo A. Marcos. 'Di ba? Ito yung binayad niya kay Doktora Juana Enriquez. 3 million. 2011 pa to eh. 3 million din uli. 3 million 700,000 nga. 600 to 7. 7 million nga. Binenta niya na 7 million yung gold bar eh. 3,500,000 3,500,000. Ito yung bayad ni FLM doon sa gold bar na inano niya, na binenta niya na fake. Di ba? Then may 800,000 pa dito. Now, ang ginawa ni Doktora Enriquez, inatras niya na yung kaso. Dahil may bayad na si FLM eh. Ang masakit nito, yung binayad ni FLM, account closed na pala yung cheque. Wala nakuha si Doktora Enriquez. Tignan mo kung gaano kagulang si FLM. Di ba? Ngayon, namatay si Doktora na walang kapera-pera. Tapos a-idolin nyo sa FLM, men. Ano ba? Ito ha, ano naman kinalaman yan doon sa sinasabi mo doon sa Ghost Hunt? Dito ko maipapaliwanag sa inyo na kahit na anong talino mo, kahit na anong mo, basta nandun kasi sa situation na cloudy and judgment mo, naniniwala ka doon sa experience mo, mabubudol ka eh. Hindi ko sinasabing budol yung ginawa sa akin ni Sir Ed ha. Ang point ko lang dito, kapag ikaw mismo ang nakasalang doon, 'di ba? Hindi ka makakapag-isip na maayos. Lalo na pag naghahalo yung excitement mo, yung takot mo, yung mo, maniniwala ka kagad. Kaya sinasabi ko, hindi effective na ikaw ang pumunta doon. Actually, medyo mali yung term ko eh. Pwede kang pumunta doon pero hindi effective na ikaw yung makakaranas noon. Kailangan mag-o-observe ka kung magde-debunk ka. 'Di ba? At some cases, effective yun na ikaw mismo yun nandun. Kasi minsan may idea ka na eh. Kung ano yung kakaharapin mo eh. Pero sa case ko kasi, nung nandun ako, 'di ba? Sobrang takot ko dun sa loob ng nung madilim na morgue. 'Di ba? Yung imagination ko kung ano-ano pa yung naiisip ko. Then pagdating doon, maniniwala talaga ako na totoo yung Kaya ang sinabi ko dito, mga kababayan ko, ito yung pagkakasabi ko, na sumama ka talaga eh. Para sa akin hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Pero dito, pag nandun ka kasi, pag nakasalang ka kasi doon, wala kang choice kundi maniwala. 'Di ba? After ilang ako nga kahit papaano ngayon may naiisip na akong dahilan kung ano yung nangyari sa akin doon eh. Kasi after lahat ng mangyari, parang sa budol din yan men eh. Hindi inuulit ko hindi ko sinasabing binubudol ako ni Sir Ed Calawag. Yung comparison lang kung paano nagwo-work ang isip ng tao, 'di ba? Ngayon nga kahit papaano nakakapag-isip na ako ng reason kung bakit nangyari sa akin 'yun eh. Ayoko lang sabihin ngayon, kailangan maipalabas muna yung video. 'Di ba? Bago ko komentan, ako na mismo magdi-debunk din sa sarili ko doon. Pagpasok ko doon sa loob. Pero during that time naniwala talaga ako. 'Di ba? Kasi nga nandun ako eh. Na-experience ko yung takot, na-experience ko yung visual stimulation. O ba ako? nabigla ako.
Pero ngayon, nakakapag-isip na ako kung paano nangyari yon. Di ba? Parang sa mga budol din, during that time, ito si Doktora, during that time na binubudol siya ni FLM, paniwalang-paniwala siya dahil siya yung binubudol eh. Hindi, the moment na binubudol ka kasi, hindi mo naman maiisip na binubudol ka. Di ba? Kasi naniniwala ka nun that time. Pero tayong mga nakakapanood lang, ay, Doktora, binubudol ka lang yan. Kasi alam na natin yung yun ang nangyayari kung paano niloloko si Doktora eh. Parang ako, pag nandun ako mismo, nakasalang ako doon, di ba? Maniniwala talaga ako dahil kung ano yung sasabihin sa akin ni Sir Ed Caluwag doon, mangyayari doon sa doon sa loob. Nagigets nyo? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo i-debunk nyo ko dahil pihado may explanation kayo makakam up. Kaya nga sabi ko sa iyo ang perfect example niyan, sabi ko ganoon, para mo na sinabi paano mo malalaman na nakakamatay ang lason kung hindi mo iinumin. 'Di ba? Kailangan ba inumin mo muna ang lason para malaman mo na nakakalason 'yon? 'Di ba? Kailangan mo bang magkaroon din ng cancer para masabi mo nakakamatay ang cancer? Hindi mo ba pwedeng gamitin ang common sense mo? 'Di ba? Sabi niya gano'n. Para mo na rin sinabi na malalaman lamang ng isang kritiko ang totoo kung wala siya doon o hindi niya mararanasan ang Wala akong sinasabing gano'n. Ulitin nga natin sinabi ko. Di effective na sumama ka talaga Para sa akin hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga 'di ba? Sabi ko lang hindi effective na sumama ko doon. Wala akong sinasabi, wag mo kong lagyan ng na hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi na malalaman lang ng isang kritiko ang totoo kung wala siya doon. Kaya nga ang dinali ko sa subjective point of view ko, sabi ko para sa akin. Ewan ko sa'yo, kung feeling mo kailangan nandoon ka, di ikaw. Diba? Subjective ang pagkakasabi ko nun Kasi nga pag nandoon ka, cloudy ang judgment mo. Hindi ka pwede magbigay ng judgment ng gano'n ng mental state mo. Yung natatakot ka. Diba? Hindi pwede yon. Hindi accurate ang magiging judgment mo nun. Sabi ko, para mo na rin sinabi na malalaman lamang ng isang kritiko. Wala akong sinasabing ganito, malalaman lamang ng isang kritiko. Sabi ko, hindi effective na nandun ka. Binabalik mo yung sinasabi ko, men Diba? Actually, pwede malaman ng kritiko na totoo o hindi ang isang bagay kahit wala siya doon. Ikaw, sasabihin ko sa'yo yung daliri ko mapuputol. Jogs napuputol yung daliri ko, di ba? Magic. Pero alam mo yung logic behind ng trick ko. Ginaganyan ko lang yung isang ko. Kailangan ba nandito ka para malaman mo na hindi totoong napuputol ang daliri ko? May common sense tayo May common sense tayo, Tsaka, ipagpatuloy natin yung sinabi niya, Kung ihahambing mo sa lason sa mumo, hindi maaaring sagutin ng lohika o common sense ang tungkol sa mumo. Ikinumpara ba naman ang experience sa pag-inom ng lason sa mumo? Ang lason, sobrang halata o self-evident. Samantalang ang mumo, isang paranormal na madaling maipaliwanag ng siyensya. Na hindi madaling maipaliwanag ng siyensya. May mga bagay na likas na maintindihan at nangangailangan ng eksperimento o karanasan, patawa. Tingnan mo, hindi mo naiintindihan kung ano yung madalas na dinidibang ko dito sa video ko. Kailan ko sinabi na hindi totoo ang multo? Magsasara ako ng channel ko. Kailan ko na sinabi na hindi totoo yung mga duwende, mga kapre? Buburahin ko ang channel ko kapag may napatunayan ka na sinabi ko hindi totoo ang multo, hindi totoo ang kapre, hindi totoo ang aswang, o etc. etc. Kung tatanungin mo ako totoo ang multo, hindi ko alam.
Wala akong solid proof na totoo ang multo. Pero naniniwala ako may multo kasi na-experience ko before. 'Di ba? Dito pa nga lang hindi mo alam kung ano yung kinikriticize mo sa akin, men eh. 'Di ba? Ano ba ang kinikriticize ko dito? Yung mga video, yung mga investigation. Hindi naman yung mismong multo eh. Nagigets mo ba? Kaya nga sinabi ko dito sa 1845, pakinggan mo uli. Hindi effective na sumama ka talaga eh. Para sa akin hindi effective kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Pero dito sa gagawin ko, nung sumama ako doon, gusto ko i-debunk nyo ako. Willing ako. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito yung yung experience, hindi yung multo. Parang ganito yan sasabihin ko dito. Alam nyo ba may dinosaur na pagala-gala dito sa amin? May dinosaur na pagalaga. Alam natin na nag-exist ang dinosaur. Totoong may dinosaur. Pero ang dinidibang mo ba sa sasabihin ko yung dinosaur? Hindi. Yung sinasabi ko, yung claim ko. Nagigets mo? Parang dito, hindi ko sa momo hinahambing yung yung lason. 'Di ba? Hinahambing ko yung yung proseso kung paano mo maiintindihan ng isang bagay. 'Di ba? Halimbawa, kay Sir Ed Calawag, ang layunin ko kasi titingnan ko kung totoo yung method ni Sir Ed Calawag doon. I-double check ko kung yung mga pinagsasabi ni Sir Ed Calawag doon ay totoo. 'Di ba? Kung may sense ba yung mga pinaggagawa niya doon. Hindi yung mismong paranormal. Kasi yung paranormal, wala naman kasi tayong batayan dyan sa paranormal na yan eh. Kapag sinabi mong totoo ang multo, o anong maipapatunay mo sa akin na totoo ang multo? Mga experience mo? 'Di ba? Yung mga data na pwede mong i-dismiss as false reading. O kapag sinabi ko naman na hindi totoo ang multo, ano naman ang may papakita ko sa'yo din na hindi totoo ang multo? Wala rin akong pagbabasihan. Kaya nga unknown yan eh. Ang pinag-uusapan dito, yung process, yung procedure na gagawin, or kung yung mga na-collect ba namin data doon accurate ba? Sapat ba yun na basihan? Hindi yung mismong multo. Nagigets mo ba? Kaya nga ang sagot ko sa'yo dito, aware ka na ang madalas kong dinidebunk videong fake, hindi yung mismong multo? Di ba? Nagigets mo ba ibig ko sabihin? Kapag sinabi ko fake yung video mo, hindi ko sinasabi na fake yung multo. Ang sinasabi ko yung video mo yung peke. Gigets mo? Kaya nga sinabi ko dito, halimbawa, itong gold kong kwintas, sasabihin ko dito, totoong gold to. Pero sasabihin nyo, hindi, base sa tunog plastic yung kwintas mo bungo eh. 'Di ba? Ibig ba sabihin nun, tinututulan yon na may nag-i-exist na totoong gold sa buong mundo? Hindi, yung kwintas ko lang yung dinidebunk nyo na hindi totoong ginto. Nagigets nyo na o hindi pa? Hindi naman yung paranormal yung dinidebunk eh. Yung experience mo doon at yung accurate ba yung nakikita ko doon or yung nararamdaman ko o dahil lamang yun sa takot ko. 'Di ba? Kasi isa sa naobserbahan ko kasi bago kami mag-start doon. Excuse me inuubo ko eh. Bago kami mag-start doon, lunod na ako sa kwento. yung may kwento kasi may in-interview doon ng mga tao na dito may mga nagpaparamdam dito. Kaya nga hindi ako nakikinig ng mga kwento nila pero nararamdaman ko may mga kinikwento na yung mga tao doon kaya ayokong makontaminate yung isip ko. Sa di malamang dahilan naririnig ko rin yung mga kwento nila. Kaya nung pagpasok ko, nagfa-flashback sa akin yung mga kinikwento na may dito, may multo, 'di ba? Ikaw naman kahit pigilan mo ang sarili mo na mag-isip na may multo doon sa loob, may iisip mo yon. Na biglang may nakatayo doon na nakaputi, na pag nandun ka na mismo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi effective na nandoon ka doon sa loob.
Kasi nga, ang magdidikta na lang sa'yo doon, yung takot mo na lang. Base doon sa takot mo, yun na ang magsasabi sa'yo kung maniniwala ka o hindi. So dahil natakot ka, maniniwala ka talaga. Hindi na natin mapapansin yung totoo na bago ka pumasok doon ay nakarinig ka na ng mga kwento, 'di ba? Ano na fully loaded na yung imagination mo bago ka pa pumasok doon sa loob 'Di ba? Pero maganda yung abangan niyo yung video, no. Baka bukas pa yata sila mag-upload nung video yung mismong pagpasok ko doon. Parang ako yata yung highlight nun Sabi ko gano'n na, ang dami kong sinabi pero hindi mo malang naiintindihan. Ini-spoon feed na nga kita, patawa. Nagde-debunk ka nga ng fake paranormal videos pero sinasabi mo sa video na hindi effective na sumama ka kasi ililitaw na maniniwala ka. Parang sinabi mo, dapat maranasan para hindi maging bias para ma-debunk. Ang tindi na logic mo kaya patawa. Hindi niya naiintindihan, 'di ba? Videos ang hindi, ikaw bibigyan kita ng example dito. Video ni Kuya Red White Lady. Alam ko matalino kang tao Panoorin natin tong video ni Kuya Red Ano yan humihigop ng energy yan. Kung gustong magpakita sa'yo, magparamdam sa'yo, humihigop sila ng Papakita kita ng White Lady ni Kuya Red. Ano yung ibig sabihin ng sinubukan mo? Nakita mo ba yung White Lady ni Kuya Red? Huwag kang mag-alala, magpipray ako mamaya para sa'yo Yan. So yun yung dahilan ko kung ba't nandito ako. No. Ito ba, tatanungin kita, kailangan mo bang pumunta dyan sa kinalalagyan ni Kuya Red para malaman mong peke itong video? Abay, common sense na lang ang magdidikta sa'yo na peke yan Kahit saan tayo makapunta, peke itong video na to cut to Sa tingin mo, naniniwala ka dyan? Kailangan puntahan mo muna yan bago mo ma-verify na totoo yan? Paano yung mga analyst ng mga videos ng KMJS? Mga walang credibility yun dahil hindi nila napuntahan yung video na ina-analyze nila? Diba? Naiintindihan mo ba yung dinidibang ko dito? Kumambyo ka dito Ang sabi mo kasi dito, men. Ang sabi mo dito, kinumpara ko yung yung tungkol sa yung ihambing ko ang lason kamo sa mumu. 'Di ba? Hindi ko naman ginawa yun Ang ginawa ko dito, ang kinumpara ko yung experience ng pag-inom na kasi ang pinipilit ko maintindihan nyo, hindi nyo kailangan gawin ng isang bagay para masabi yun na kung yun ay totoo o hindi. Common sense lang ang gagamitin mo. 'Di ba? However, pag nandoon ka na kasi sa situation, uulitin ko cloudy na yung judgment mo, lalo na pag takot na takot ka. Yung lahat ng makikita mo doon, iisipin mo, multo na lahat yon. Maniwala ka sa akin. Lahat ng mga makikita mo doon, multo na lahat yon. Kahit minsan may scientific basis na, sa sobrang takot mo, multo na yung makikita mo doon. May theory na ako kung ano yung nangyari sa akin doon sa loob. 'Di ba? Ngayon nakakam up na ako. Pero during that time, ano yung pinagsasabi ko doon sa video? Ay, totoo nga. Pero ngayon nakakam up na ako kasi wala na ako doon. Nagigets nyo ba? Tapos ngayon biglang ang sinabi mo din, nagdidima ka ng fake paranormal videos pero sinasabi mo sa video na hindi. Oo nga! Hindi effective na sumama ka talaga kung magdidibang ka ng paranormal videos. Kasi videos lang naman ang ididibang mo, hindi naman yung mismong lugar Bakit kailangan mong pumunta doon sa lugar? Video lang naman ang ididibang mo.
Kailangan pumunta, i-verify mo. Ganito may pagkakataon, ito Sir Jogs, may pagkakataon na totoong haunted yung lugar. Pero yung video peke. So, ibig mo sabihin, kapag pumunta ka doon sa lugar at naranasan mo na haunted yung lugar, automatic, totoo na yung video? Yun ba ang logic mo dito? Let's say, halimbawa, sa Basilan, confirm naman natin na nandoon yung mga Abu Sayyaf sa Basilan. Ngayon, gumawa ako ng video somewhere else na pinalitaw ko na nasa Basilan ako, then kinidnap ako ng mga Abu Sayyaf. Hindi totoo yung video ko. Sasabihin, pumunta ka ng Basilan. Pagpunta mo Basilan, na-confirm mo may Abu Sayyaf doon. So, totoo na yung video ko? Diba? Kasi hindi nyo naiintindihan yung inaano mo. Totoo to. Nagdidebunk ka ng mga fake na paranormal videos, pero sinasabi mo sa video hindi effective na sumama kasi lilitaw na maniniwala ka talaga eh. Totoo. Kasi video lang naman ang dinido. Ba't kailangan puntahan ko yung lugar? Diba, men? Minsan, iisipin din natin, i-comment natin, pero I do appreciate. Galing sa matalinong kritiko yon, yung yung mga comments niya, no? Ganyan dapat yung mga comment nyo sa akin, men. Ito. At least kahit papaano, na-challenge yung isip. Tinan nyo mga men, ganito kahirap pag matatalino yung mga nanonood sa'yo. Diba? Sa mga fake ghost hunters, pag nag-comment ka ng ganyan, it's either hindi papansinin yung comment mo or dededmahin ka. Sabagay, same lang yun, It's either hindi papansinin yung comment mo or aawayin ka, pepersonalin ka pag ganito yung mga tanong mo. So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.